Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Amadeus. Hinihiling ko na mag-imbita kayo na makakasama habang nakikinig. Dahil hindi ninyo kakayaning mag-isa ang mga istoryang ibabahagi ko ngayong gabi. Magsisimula na ako. Aswang. Walang eksaktong lugar at pangalan ng mga taong sangkot para sa pansarili kong kapakanan at ng lugar mismo. Magsisimula na ako. Hindi lingid sa iba dito na madalas kundi aswang, maligno, demonyo, engkanto o mangkukulam ang mga ibinabahagi ko. May mga nagalit pa nga kasi ibinahagi ko yung istorya sa probinsya nila. Gaya ng mga sinasabi ko dati, hindi ako nagkikwento para siraan ang lugar, kundi para lang ipaalam sa iba kung paano rin sumispeto sa mga lokal at sa mga paniniwala ng iilan, sa mga nakagisnan. Base ito sa karanasan ko, hindi ako mamimilit maniwala kung hindi nyo nararanasan, kapanipaniwala man o hindi para sa iba. Kayo na ang humusga. Kailan lang naatasan ako sa isang project sa Quezon. Medyo liblib na ito bagamat nadadaanan ng mga sasakyan pagdating ng gabi. Parang na itong ghost town. Madilim. Aandap-andap ang mga ilaw sa poste. Pagkakalayo ang mga pagitan ng mga bahay. Ultimo mga kulisa parang natatakot din mag-ingay dahil sa mga kakaibang nangyayari sa lugar. Tahimik. Nakakapanglaw. Alas 4 ng madaling araw nung bumaba ako sa terminal. May mga kasabay naman akong bumababa. May mga motorsiklo din na nakaparada para maghatid at magsundo ng mga bibiyahe pa Maynila. Agad-agad naghanap ako ng masasakyan. Nung makakita ako, saka ko sinabihan yung driver kung saan ako bababa. Nung marinig yung lugar, nung una nagtataka ako bakit parang alumpihit silang pasakayin ako o hindi. Medyo irritable na ako ng mga oras na yon. Kasi ikaw ba naman yung bumiyahe ng sobrang haba. Tapos gusto ko na din sanang makapagpahinga. Maya-maya may isang matandang dumagat ang kumausap sa akin. Sinabihan ako nito kung maaari magpalipas daw kami ng ilang oras at aalis kami kapag maliwanag na. Sabi niya pa magpahinga daw ako at siya mismo ang maghahatid sa akin. Hindi na ako kumontra kasi bukod sa hindi naman ako taga doon, inararamdaman ko na hindi talaga nila ako isasakay. Lumipas ang ilang oras. Nag-aagaw na ang dilim at saka liwanag. Nung sinabihan ako ng matandang dumagat na kunin ko na ang mga bagahe ko at aalis na kami. Ang tungo ko sa ospital na itatayo sa isang lugar sa probinsyang iyon. Habang nasa biyahe, kinakausap ko ng matanda. Nagtatanong kung ano ang gagawin ko sa lugar at kung taga saan ako. Nung sinabi ko ang sadya ko, hindi na yun umimik. Pero nagpaalala na kung kakayanin kung wag magtagal umalis ako agad.
Nag-alok pa siya na din ang susundo sa akin. Sabihin ko lang daw kung anong oras ako susundin. Huwag lang magpapalipas ng 3:00 ng hapon. Medyo nakakaramdam na ako na may hindi tama. Kasi nakikita ko yung takot sa mga mata ng matanda habang nagdadrive. Nung malapit na kami sa lugar, palingalingan na ito na animoy merong gustong iwasan. Kinakabahan na din ako, ewan kung saan. Sanay naman ako magpunta sa mga taong lugar o sa mga tagong lugar. Kaya ng naranasan ko sa Kalinga. Dala-dala ko din ang gamit ko sa mga panganangga na sana nga loobin na maipagtanggol ako. Dahil ilang buwan na din akong bumalik sa dating ako tumulikod sa panggagamot. Bumalik ako sa normal. Trabaho, bahay, puro trabaho lang talaga. Doon lang talaga naubos ang oras ko. Yung nakagawian kong pagdadasal, proteksyon, bakod at baruti para sa sarili na dati ko ginagawa, wala na. Gaya ng dati, nakornihan na rin ako. Gaya ng dati, bumalik sa wala ang paniniwala ko. Sumasampalataya at naniniwala pa din naman ako sa Diyos na lumikha. Pero di nagaya noon 3 beses sa isang araw o higit pa. Ngayon, isa sa isang linggo. Minsan, wala pa. Ganun ako sa loob ng 7 o 9 na buwan. Tahimik. Tumalikod sa lahat. At umakap sa realidad. Parang hindi ko na nakikita ang dating ako. O baka natagod lang din ako. Hindi ko naman sinasabing nabuhay ako sa pantasya, ewan. Basta ang goal ko ngayon, magtrabaho, makipagsaparan, gaya noon, kumita para sa pangangailangan ko. Hindi ko na nga matandaan kung sino huling ginamot ko o nauto ko. Sabi ko nga, baka naging delusional lang ako. Akala ko nakakagamot ako, pero nakatulong ako psychologically. Yun yung akala nila gumaling na sila dahil naniniwala sila sa akin. Walang galang na sa mga manggagamot na andito. Sarili ko lang naman yung pinatutugulan ko at walang iba. Wala rin akong kinakalaban. Balik tayo. Nung bumaba ako sa eksaktong lugar, sinalubong ako ng sobrang langsang amoy. Amoy ito yung bulok na karne. Basahan na basa, anghit, etc. Isipin niyo na lahat ng amoy ng bulok ando na sa lugar. Nakakasulasok nung una. Iniisip ko sa laula yung mga workers. Bala ko pa sana man sermon pero naputol yung pinaplano ko nung lapitan ako ng isang tao ko sa site. May mga lumalapit sa akin na matatanda na parang kinikilatis o sinisilo ako. Pero agad-agad ay hinatak na ako dito papasok sa barracks. Sir, hanggang lunch ka lang dito. Tapos pumalik ka na lang ulit bukas. Huwag kang makikipag-usap kahit kanino. Lalong-lalo na sa mga matatanda. Parehas to sa instruction ng boss ko. Mag-site visit lang ako 1 beses. Huwag magpapatanghali sa kasabayan maghanap ng matutulugan. Huwag daw akong mananatili sa lugar, sa site. Hindi na sinabi sa akin kung bakit. Nung una medyo nagtataka ako. Naisip ko baka dahil sa NPA. Pero base sa mga nakakausap ko, naramdaman ko na may iniiwasan sila. Hindi ko na pinaalis yung tricycle driver. Kakunin na lang, susunduin ko yung foreman. Tapos sa ina lang kami mag-uusap. Na agad naman itong sinang-ayunan. Pinadrawing ko na lang yung mga detalyeng kailangan ko para dun sa site.
saka ko siya i-estimate. 30 minuto nung nagpakilala lang ako sa mga tao, saka ako nag-aya sa area kung saan kami magtatrabaho. Yung driver na matandang dumagat, nagtataka kayo kasi parang hindi siya nakikita ng mga tao doon. Mamaya ko na ipaliwanag kung bakit. Pagdating sa lugar, di kayo maniniwala. 3 oras akong nanatili, 10:00 ng umaga, pero may mga nakatuwad na tao sa itinatayong bakuran. Napamura ako sa isip ko, aswang. Nakatuwad siya, as in nakaalsa yung mga pitan, tapos yung ulo halos nakahiga sa lupa na tila may pinapakinggan. Akala mo nga maalasing, pero dilat na dilat yung mga mata ng mga to. Hindi sila kumikilos. Yung tao ko na lokal sa lugar na yon, palibasa may edad na din. Pinagsisigawan niya yung mga tao nakatuwad. Agad-agad tumalima naman ang mga yon. Yung driver hindi nagsasalita. Kinabahan na ako kaya kahit ayoko pa umalis, nag-aayaan na ako lumuwas sa bahayan. Bagong 2 oras na biyahe yun pababa sa bundok. Noong mga oras na yun, kasama ko na yung foreman. Hindi kami nag-uusap. Pagdating sa kanya kinuwento na yung lugar na yun parte ng bundok ng Sierra Madre. Sa pagkakataong ito, inaya ko na din yung matandang tumagat na mag-almusal. Kasi nararamdaman ko na may gusto itong sabihin sa akin. Hindi na rin nakapagpigil at sumabad na din ito ng kwento. At ayon dito, yung lugar na nire-renovate namin ay lugar ng mga aswang. Mga matatandang dumagat din na may lahing aswang. Pero yung mga anak, mga tao na. Ibig sabihin, hindi daw tumanggap ng yanggaw. Hindi nagtabi ng libreta. Sabi niya pa, hindi daw kami ginagalaw kasi alam nila na alam ng gobyerno na may ginagawa sa lugar nila. May mawala daw sa amin. Alam nilang sila lang ang sisisihin. Kaso, wag pa din daw akong maging kampante. Dahil yung mga matatanda, sila yung mas malalakas. Lalo pagdating ng 3:00 ng tanghali. Magsisimula na magpahira ng langis sa katawan. Naniwala ako agad kasi hindi na bago sa akin yun. May binigay na parang sungay ng kalabaw sa akin yung matandang dumagat. Sobrang nipis lang nun, pero matalas. Parang yung pambukas ng niyog. Alam niyo ba yun? Yung manipis na pang-alis ng laman ng niyog. Yun. Sabi niya pa, yung kapatid ng sungay na binigay niya sa akin, suot niya daw kanina. Kaya daw hindi siya nakikita kasi meron yung taga-bulag. Kung di nyo nalalaman, anting-anting yun na pag may hawak ka, hindi ka makikita ng kahit na sino. Depende sa patutungkulan mo. Siya ayon sa kanya, pinatungkulan niya, hindi siya makita ng mga aswang. Nag-isip ako, ibig sabihin, karamihan ng mga workers namin sa site na hindi siya nakita, aswang din. Sabi niya, posible daw yun. Nasinang-ayunan naman ang foreman namin sa site. Pero ayon sa kanya, sila daw yung klase ng aswang na nag-aalaga na lang ng mga hayop. Sa akin nga, yun na lang ang kakain nila para hindi sila makapanakit ng mga tao. Mga lokal din ng lugar, sila din yung mga sumasawata sa mga matatandang aswang na gusto daw magbiktima ng mga tao sa patag. Nung marinig ko yung kwento, nagdesisyon na lang akong manatili ng 2 araw. Saka hindi na bumalik sa site kahit ikatanggal ko pa. Ikalawang kwento. Ulam. Nasa Isabela ako ngayon. Actually, pangalawang beses ko nang balik dito para mag-site visit sa mga projects namin sa province na to.
Iikutin ko mula Santiago, Kawayan, Rojas, Tuguegarao, at ano pa nga ba yung isa nakalimutan ko. Pasensya na. Ano nga ba yung Home of the Queen? Basta yun na yun. Isang hospital din yung kasalukuyan tinatayo doon. So, balik tayo. Bawat site nag-i-stay ako ng 2 days sa hotel. Sagot ng kumpanya yon, sagot ng boss ko. Wala akong ibang alalahanin kundi mga pasalubong lang. Magsisimula ako sa Santiago. Okay yung hotel, cozy. Hindi kagaya ng mga hotel dito sa Manila. Pero hindi din naman magpapatakbo yung kung elegante lang ang pag-uusapan. O hindi rin naman magpapatalo kung elegante lang ang pag-uusapan. Dagdag mo pa yung view ng mga ilog sa makakapal na puno pag nasa terrace ka. Parang ayaw mo nang umalis. Nakakaalis ng stress tong lugar na to. Puro salamin, saka malaki yung mga couch na sa lunch area. Tapos, very accommodating din yung receptionist kahit alas 3 na ng madaling araw ako nakarating. Tapos yun nga, hindi pa ako nakapag-book online kasi ang hirap talaga. Ang problema ko lang dito sa sa Isabela, yung babaeng humahagulgol sa madaling araw. Sa 2 araw na pag-stay ko dito, kung kailan last night ko doon pa nagparamdam. Nakakakita ako pero first time ko makarinig ng humahagulgol na babaeng multo sa CR. Totoo pala talaga yun. As in, hagulgol talaga. Yung akala mo tao na nasa tabi mo lang yung hagulgol niya. Punong-puno ko ng sakit. Sobrang bigat ng emosyon. Naninindig balahibo ko. Tapos halos lumaki ulo ko sa narinig ko. Pero alam niyo yung pakiramdam na natatakot ka pero wala kang choice kundi mag-stay kasi bukod sa madilim sa labas, hindi mo pa kabisading lugar. Tapos alam mo baka pagtawanan ka lang. Pasensya na, medyo nauutal ako kasi nandito ako ngayon sa loob ng office. Tapos tinitingnan ko yung bawat papasok dun sa mga glass door kasi baka mamaya may makahuli sa akin na nagnanarate ako. Nakakahiya. Balik tayo. So ayun nga, wala akong choice kundi mag-stay. Kaya naman sinabi ko lang yung problema nung nag-check out na ako, hindi direkta. Tinanong ko lang kung ilan kaming guest sa floor kung saan yung room ko. Ang sagot sa akin ng receptionist, 2. Nasa kabilang wing pa yung isa, which is kailangan mong tumuwid sa kabila gamit yung bridge ng building. Tapos napaan na lang ako. Sabay nagpasalamat sa ako umalis. Pero alam nyo, kung babalik ako sa hotel dyan sa Santiago, yung hotel na yun pa din ang pipiliin ko. Pwera lang sa kwartong napili ko nung una. Rojas. Dito, wala namang kakatuwang pangyayari. Bukod sa mga andaming walkers dito sa lugar na to. Kahit probinsya, ang dami. Sobra. Nasa bukana ka pa lang ng hotel. Siguro may porsyento yung mga lobby guards doon kasi habang nagkakape ako sa lobby, pinakalala sa akin ng guard yung mga college students na nandun. Ayahin ko daw sa room para magmasahe. Natawa na lang ako tapos umiling ako, sabi ko hindi ko naman kailangan. Sa Kawayan, dito sobrang na-enjoy ko yung lugar. Mayroon din terrace yung kwartong nakuha ko. Tanaw-tanaw mo yung bundok ng Sierra Madre. Alam niyo yung amoy ng sariwang tahay ng kalabaw. Sa
saka damo sa paligid. Pasensya na pero ang fresh sa akin ang amoy ng mga yan. Saka yung tunog ng mga tuko sa gabi, pati mga kulisap. Sobrang nare-relax ako sa tunog ng mga yan. Nakakamiss yung pakiramdam sa probinsya. Naalala ko yung sa Iloilo, yung kwento na nakaharap ko noon, yung pakiramdam parang ang lapit-lapit mo sa nature. Sabayan mo pa ng manak-anak ang pag-ulan. Kung sa Santiago, multo dito sa Rojas, may katawan. Kasi aswang atay na puntahan ng karinderya, pati ibang mga kumakain. Naghahanap ako ng makakainan ng mga umaga pagkigising ko na bukasan. Gusto ko kasi sana matikman sana yung lokal na luto ng mga taga doon. Mula sa main road na pasok ako sa medyo liblib ng lugar. Hindi ko alam kung dahil ba sa hindi sanay yung mga taong humarap sa dayo o talagang matatalim lang sila, saka pailalim lang sila kung tumitig. Tapos bumubulong-bulong pa kahit pa alam nilang nakatitig ka sa kanila. Hindi din mga nagsasalita. Umupo ako sa loob, saka ako umorder ng ulam at kanin. Nung sinerve sa akin yung sabaw nila, hindi kaaya-aya. Amoy bulok na karne. Tapos yung mga tao doon nakatitig sa pinggan ko. Kinutuban ako kaya ang kinuha ko yung cellphone ko sa kunwari may binibigyan ako ng instruction ng mga tao doon sa site na sumunod sa akin sa lugar na pinuntahan ko. Tapos tinanong ko pa kunwari kung asa na sila kako, pasalubungin ko sila. Naglapag ako ng pera sa lamesa saka ako lumabas ng pinto. Ang sabi ko sa tindera, nagbayad lang ako. Katunayan na babalik ako, pakitakpan ka ako yung pagkain. Kinakabahan na ako, bigla na lang nila akong harangin sa pintuan pero hindi ako nagpahalata. Nakaapat na hakbang ako mula sa karinderya. Nakaramdam ako na para akong babagsak. Bigla akong nahilo. Tapos yung dibdib ko ang lakas-lakas bigla ng kalabog. Bumulong lang ako ng dasal saka ako idinikit yung hinlalaki ko sa labi ko, sabay dikit sa dibdib. Agad-agad nawala yung sakit saka yung hilo ko. Paglingon ko sa karinderya, nagulat ako kasi isinasara na ng may-ari. Habang nakatitig sa akin, nandalaki yung mga mata na akala mo takot na takot kung saan. Nakauwi ako sa hotel ng ligtas, pero kinagabihan, nakakarinig ako ng mga ungol sa labas sa kakalus ko sa bintana. Magtataka ka kasi nasa 4th floor ako. Pero may nakikita akong mga anino sa sliding window. Buti, saka sa beranda parang may 3 hanggang 2 tao yung nasa labas. Tapos yung pakiramdam na parang hindi ka mapakali. Binuksan ko agad yung librong dala ko saka ko hinanap yung kompletong dasal pamatay para sa kanila. Saka ko inihip sa daliri ko. Kunti na lang hindi ng puwersa. Kasi hindi ko alam kung saan ako pupulutin. Napuyat ako kakaintay saka hindi na ako lumabas kinabukasan. Mahirap na. Hindi ko kabisado kung sino-sino yung tao sa lugar. Baka mamaya may sumaksak na lang sa akin tapos sumatak na lang sa akin pabalik dun sa karinderya. Para katayin. Hanggang dito na lang. Salamat. Oo nga pala, balikan ko. Naalala ko na yung Home of the Queen. Yun pala yung Etiagi. Tapos yung Ilagan, yan, napuntahan din namin yan. Santa Maria, Cagayan, napuntahan ko din. Sobrang layo ng lugar na yan. Tapos Kalinga, Tabuk. Medyo naging lagalag ako sa
Isabela ng mahigit 2 taon din siguro, since 2023 hanggang 2025. Oo. Huwag niyong isipin na sinisiraan ko yung lugar ninyo. Sabi ko nga, gandang-ganda ko eh. Talagang kakaiba lang yung experience ko dyan sa lugar na yan. Tapos, meron pang isa sa Kalinga naman. Pero sa ko na siya ikwento. Medyo mahaba na yan eh. Pasensya na, medyo nauutal-utal ako kasi conscious ako dito sa paligid ko dahil nga nasa loob ako ng opisina. Dito ako nag-narrate. Medyo naboboard ako kaya pinilit kong isingit. Magandang gabi.